Okay, good evening, good day mga ka-Airsoft, good day mga kabigman. I'm just happy mga ka-Airsoft kasi today is our episode 1 of our Tuturuan Ka ni Bigman. Panibagong ano natin to, panibagong programa natin to dito sa atin, no? Kasi what made me inspired to create this episode is dito mapapanood nyo is yung mga actual mabilisang sagot, mabilisang guide na ibibigay ko sa inyo. Iba to doon sa, alam nyo naman, meron tayong kwentuhan session, tanungan portion. Meron rin tayong no face reveal vlog, di ba? Ito, iba po ito. Tuturuan ka ni Bigman. Ibig sabihin, on the spot, tuturuan kita, ibibigay ko sa iyo yung konkreto na kasagutan dun sa tanong mo. Okay? Mga Airsoft, mag-aaral po tayo, dito mag-aaral tayo, dito matututunan nyo yung tama regarding sa problema ninyo ng mabilisan. Okay? Mabilisan, direct to the point, ituturo natin yan. Okay, merong first question dito. Hindi, episode 1 kasi ito eh. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Okay. Bigman, good evening. Bumili ako ng M4 sa ibang shop. Laging nasisira ang magazine ko. So M4, lagi raw nasisira ang magazine niya. AEG ang unit niya. Okay? Lagi po nasisira ang magazine ko. Ano po ang dapat kong gawin? Kasi nawala po yung parang susi ng HK na magazine ko. Okay. Ganito yan. Kuha tayo ng HK magazine. Ayan. This is the exact HK magazine, mga Airsoft, no? So, kung mapapansin nyo yan, dali. Kuha tayo iba. Ito. Yan. This is the exact. Sinabi niya HK magazine. Ayan, makikita nyo yan. Kung mapapansin nyo rito, merong markings yan. Actually, ang mga HK magazine is a fully licensed. Ang HK is a licensed na barrel. Ibig sabihin, yung HK na nilalabas natin is merong HK sa tunay. Okay? Sa tunay. Ayan, kung mapapansin ninyo, may mga markings yan. Ito yung original HK magazine. Ang sabi niya sa akin, ito, nawala daw yung susi niya. Ito yung susi ng HK. Okay? Ito yung ipinapasok dito. Yan. Yan. Para ma-winding mo. Kumbaga makamot mo. Ma-winding mo yung balang nilalagay mo. Ayan. Ang tanong niya, nawala raw to. Okay? Ngayon, sa pagkakataon na nawala to, hindi mo na mawawinding yung unit mo. Okay? Pero merong sikreto dyan. Ngayon, malalaman nyo yan, no? Ngayon, ipapaalam ko sa inyo kung ano yung sikreto sinasabi ko, okay? Halimbawa, ganito yung magazine mo, HK, ayan, ganyan, ayan. Parang ano to, susi, ayan, okay? Sa pagkakataon na nawala ito or nasira, pwede kang gumamit dito ng Allen wrench, Allen screws, okay? Ipapasok mo lang yan dyan, sample natin halimbawa ito. For example, hindi not necessarily ganito O ibig ko lang sabihin kahit yung mga ganito, ayan to. Yan, ito. Yan yung mga ganito. Yan, pwede mong gamitin yan Pwede mong ipamount dito, ayan di ba? Simple lang naman, di ba? Ayan, simple lang. Yan, pwede mong i-mount dyan. Or, ito yung pinakamadali. This is an HK magazine. Okay? Kung sisiya sa atin yung ilalim niyan, ayan yan yung ilalim niyan, pwede mong alisin tong cover na to. Pag inalis mo yan, susungkitin mo lang yan, pag inalis mo yan, tatambad sa'yo yung ganito na. Ito na. Ayan Pag inalis mo yung cover na yan, tatambad sa'yo, ayan. Yan yung ilalim niya. So, merong gear dyan, kinakamot. Actually, yung ginagamit ko na magazine, ito ginagamit ko to for 7 years na. Ayan, kung mapapansin ninyo,
wala na yung ilalim din. Naka-open na. Kasi, di susi rin yan, ayan. Pero, syempre, itong susi na to is, hindi naman natin maikikip to ng matagalan eh. Minsan dumarating din sa puntong nabubungi. Kaya, sa pagkakataon na yon, aalisin nyo lang yung cover sa ilalim, then kinakamot. Ayan o. Papakawalan ko yung bala ha. Ayan. Pinakawalan ko yung bala, ipapasok ko. Okay, pasok natin. Then sasara ko. Mapapansin nyo, walang balang nakaloaded. Ayan ha. Pero, gagamit tayo ng susi, makikita nyo yan, magkakaroon yan ng bala. Ayan. Ayan, winding. O, di ba? Ayan na. O, kita nyo, ayan na agad, di ba? Actually, mabilis lang pag may susi, no? Ayan. Papakawalan ulit natin. Okay. Then, pasok ulit natin yung bala. Okay. Gamit tayo ng ordinary Allen wrench, Allen screws. Okay? Ayan. Mapansin nyo, walang bala yan, ha? Ngayon, gagamit tayo. O, nakita nyo, meron na. Okay? Pakawalan ulit natin. Okay. Wala na naman bala, pero kakamutin ko. Meron na naman. Okay? Ayan. Yan yung tama. Pag ang magazine mo is HK, tapos nawala yung pang-winding, which is itong susi na to, at saka or the Allen wrench, magagamit mo pa rin yung magazine mo. Hindi pa sira yan. Gagamit ka nga lang ng screw para alisin yung cover sa ilalim. Ito, aalisin mo yan. Magiging ganito yan. At manually maikakamot mo. So, magagamit mo pa rin. And, maraming salamat at I just hope nasagot ko yung tanong ng ating ka-airsoft. Okay, question number 2. I just hope na sana marami tayong masagot. Tapos, sasagot rin tayo ng mga question via online, no? Kung meron kayong tanong, pwede nyong ibato sa akin, sasagutin din natin yung via online. Okay? Next question. Big man, meron po akong Sisei Shadow 2. Pero ang problema ko po, 2 bala po ang lumalabas sa unit. Minsan po, pag itinaob ko, tumutulo po siya ng bala. Okay. So, mukhang alam na natin yan kasi master natin yan. Okay? So, meron daw siyang Shadow 2. Ngayon, tumutulo raw 2 bala or minsan pag tinataob niya, tumutulo yung bala. Isa lang po ang problema dyan, the half-up rubber. Okay? 2 bagay. Pwedeng sira na yung half-up rubber mo or kulang lang sa tension na binibigay yung half-up rubber mo. Okay? Kulang lang sa tension na binibigay yung half-up chamber mo sa half-up rubber para pigilan niya yung pagsuka ng bala. Okay? I will show you the example of the half-up rubber. Meron ba tayo half-up rubber? Bigyan mo nga ako sandali. Check mo ako doon ng half-up rubber. Papakitaan ko po kayo ng itsura ng half-up rubber para po turun sa mga na hindi gaanong nakakaalam, no? Hindi gaanong familiar kung ano yung tinutukoy natin, no? Half-up rubber. Nasaan ba mga half-up rubber natin dito? Dati kasi meron dito color orange kaya lang nawala. Nawala ito sa toolbox ko. Sample lang ng half-up rubber. Diyan sa taas. Dito? Hindi. Diyan sa kahon. Yan. Oo. Half-up rubber nakalagay sa inner barrel, ganon. Para maipakita ko ng detalyado. Dati kasi meron dito yung kulay orange
Itong sample na to, this is a hop-up rubber na ginagamit sa isang rifle. Okay? Okay na rin to. Ganito ang itsura ng isang hop-up rubber. Okay? Makikita nyo, lalagyan ko yan ng bala sa ibabaw. Ayan. Kung mapapansin ninyo, nilagyan kong bala sa ibabaw. Nasa ibabaw yung bibis. Okay? Ngayon, hindi siya lumalabas. Bali, ang posisyon kasi niya nasa ganyan. Ayan yung bibis, ha. Ganyan yan. Bigyan natin ng example. Ito na lang, ha. Ito. Ha? Akat ka mag... Lobe. Ilan? 13. Oh, 13? Okay, i-ano mo lang, i-low mo lang ilaw. Abot yan. Sige. Brightness. Okay, ayan ha. Ito ang itsura ng sa pistol. Okay, ito. Pistol yan ha. This is the inner barrel and this is the hop-up rubber. Ang hop-up rubber is naka-attach sa isang hop-up chamber. So, imagine niyo na lang ha, this is the hop-up chamber. Okay? Kung mapapansin niyo yung hop-up chamber, merong adjuster sa ilalim. Yan yung ina-adjust to increase or decrease the tension ng hop-up rubber. Okay? Yung tension, yun yung pagkakadiin or pagkakaluwang. Okay? Mapapansin nyo yan. Ito ha. Ito. Alisin natin yung hop-up rubber ha. Ayan. Mapapansin nyo, yung bala malalaglag. Napansin nyo naman siguro, no? Ayan, yung bala malalaglag. Nalaglag. Kasi, wala siyang hop-up rubber na nakalagay. Ngayon, lalagay natin yung hop-up rubber. Ayan, nilagay natin yung hop-up rubber. Sabi ko nga sa inyo, inner barrel, hop-up rubber, ang responsible para wag sumukan, andali ha. Ang responsible, lagay ko lang ng tama ha. Okay. Okay, dali mga karsap ha. Yan, ito na, yan. Ang responsible para wag tutulo, no, ng bala, hindi susukan ng bala yung unit ninyo is the hop-up rubber. Ito na, lalagay natin to. Pansinin ninyo, kahit anong kalog ko, hindi lumalaglag yung bala. Kasi, may hop-up rubber. Siya yung pumipigil doon sa paglaglag ng bala. Okay? Pero tignan nyo, susundutin ko siya. Tignan nyo susundutin ko, malalaglag yung bala. Dali. Ayaw pumasok eh. Ito. Ayan. Susundutin ko, malalaglag yung bala ha. Ayaw. Yun. Ulitin natin. Sorry. Dali lang. Medyo mahirap ikabit ah. Ayan ha. Ayan. Papasok natin. Hindi nalalaglag. Pero pag sinundot natin, malalaglag yan. Yun, nalaglag. Kasi, ito yung pumipigil. Okay? Ngayon, yung tanong sa atin sa ZZ. So, ang problema ng ZZ mo, it's either busted ng hop-up rubber. Ayan ha, makikita nyo ha. Tingnan nyo to, hop-up rubber, pero busted to. Ayan ha, makikita nyo. Ayan ha, meron siyang punit. Ayan ha. Okay, may punit yan. Tignan nyo, pag napunit yan ng gusto, ayan, napunit na ng gusto, pansinin niyo ha, yung bala, yung hop-up rubber nyo, ayan, lalaglag yung bala. Ayun ha, kita nyo? Diretso lumalaglag yung bala kasi busted hop-up rubber na. Ngayon, yung ZZ mo, malamang sa malamang, sira na yung hop-up rubber niyan. Or, kung bago naman yung ZZ mo, tapos nangyayari yan, na-encounter mo yan, kulang lang sa adjust yung ZZ mo. Okay? Ngayon, ituro ko na rin para isang tanungan na lang, paano ina-adjust? Okay, kailangan mong alisin ng slide kasama mo, i-dismantle mo siya, alisin mo to, forward, then dito, ituro mo to, Lucas. Itong part na to, ina-adjust yan. Okay? Ayan, pakita mo.
Yan. Ina-adjust yan clockwise. Okay? Clockwise, i-adjust mo. Half turn lang, half turn, or 1/4 turn lang, 1/4 turn, 1/4 turn, hanggang sa ma-achieve mo yung mismong, yung gusto mong tension. Tatandaan mo, hindi dapat mahigpit na mahigpit. Okay? Lahat ng sobra, masama. Lahat ng sobra, hindi maganda. Saktong-sakto lang dapat. Kasi pag sinobrahan mo, ibig sabihin, masyadong magkakaroon ng wear and tear doon sa ayari. 5%. 5? 5 na lang? Sige, lagay natin. Mga Karsop, sandali lang ha. Lalagay ko lang yung battery. Ay, yung charger. Mukhang maglolobat yung cellphone natin eh. Dali. Okay, mukhang maglolobat yung camera natin. Okay na. Ayun.